Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ginebra good news, Sunny Steel mas lalong ginaganahan at mas lalo pang sisipagan. Pag-uusapan rin natin ang update patungkol kay Justin Brownlee kung maglalaro pa ba ito sa Meralco sa East Asia Super League. Ito nga si Sunny Steel mga chong, ang isa sa mga bagong paborito ng mga Barangay Ginebra fans. Nang dahil yan sa kanyang sipag, determinasyon, hustle at impact every time na ipinapasok siya ni Coach Tim. Kamakailan lang ay natanong itong si Sunny Steel sa Abante Radio kung saan tinanong siya tungkol sa mga papuri na ibinibigay sa kanya ni Coach Tim. At dito nga makikita mo talaga kung gaano ka-humble at kasipag ang nasabing rookie. Ayon niya sa kanya, syempre, masarap sa pakiramdam na naririnig niya raw yan mismo kay Coach Tim. Ibinibigay niya nga lang daw yung kanyang best every game. Kapag ipinapasok ay ang mindset niya nga raw ay kailangan meron siyang magandang contribution. At ganyang mindset nga ang gusto nating makita sa isang rookie. Hindi nga siya nagpapadala sa pressure, bagkus ginagamit niya yung motivation para mas pagbutihin pa ang kanyang laro. Inamin rin nitong si Sunny Steel ay noong una ay grabe raw yung kanyang pressure na nararamdaman dahil first time niya nga raw yan at si Coach Tim pa yung kanyang head coach. Pero nawala na nga raw yung pressure na yan kay Sunny Steel dahil ang mas iniisip niya nga raw ngayon ay kung paano makakatulong sa kanyang kupunan. Ayon pa kay Sunny Steel, malaking bagay daw yung tiwala na ibinibigay sa kanya ni Coach Tim Cone. Alam naman natin kung gaano ka-demanding si Coach Tim sa kanyang sistema. Hindi ka basta-basta makakakuha ng playing time dahil hindi nga madali ang triangle offense. Pero etong si Steel, kahit rookie pa lang, ay agad na nakakuha ng playing time. Bakit? Dahil nakikita ni Coach Tim yung kanyang effort, energy, at dedikasyon sa kanilang team practice. Mukhang nakitaan talaga ni Coach Tim Cone ng potensyal si Sunny Steel, kaya naman sa 3 laro ng Barangay Ginebra ay palagi siyang naipapasok ni Coach Tim Cone. Hindi nga lang talent ang puhunan nitong si Steel. Nandun yung kanyang sipag, puso at respeto sa laro. At yan yung dahilan kung bakit dahan-dahan niyang nakukuha ang tiwala ni Coach Tim. Kung mapapansin nyo mga chong, tuwing ipinapasok si Sunny Steel ay lagi nitong naipapakita yung kanyang hustle play, laging may energy at nandun rin yung effort. At yan ang hindi nakikita sa stat sheet, pero yung impact niya sa depensa at hustle ay napakalaking tulong sa kanyang kupunan. Kaya naman, hindi nga nagsasawa si Coach Tim na purihin si Sunny Steel dahil gustong-gusto niya talaga yung laro ng nasabing rookie. At dahil dyan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganado ngayon si Steel na lalo pang pagbubutihin ang kanyang laro. Gusto niyang suklian ang tiwala ni Coach Tim at ng buong barangay. Sabi niya pa nga, ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa kanyang kupunan. At kung tutusin, kahit limitado lang yung kanyang minuto, napapansin na agad ng mga fans yung kanyang presence sa loob. Nandun yung kanyang effort sa depensa at kahit yung maliit na bagay tulad ng pagbigay ng energy sa kanyang mga kampe. Yan ang mga intangibles na hindi basta-basta na ituturo. At lahat ng yan ay naibibigay nitong si Sunny Steel. Kaya naman naniniwala ko mga chong na magiging maganda ang future ng Ginebra with this Steel, lalo na kapag na-improve niya pa yung kanyang laro. Ngayon naman lipat tayo sa isa pang mainit na usapan patungkol kay Justin Brownlee sa Meralco. Ngayong araw kasi mga chong ay ang laro ng Meralco Bolts sa East Asia Super League. Pero ang nakakaintriga, wala pa rin Justin Brownlee na dumating. Ang present lang sa team ay sila Rondae Hollis Jefferson at Ismael Romero. Pero si Brownlee still no show. Kaya marami ang nagtatanong, maglalaro pa ba si Justin Brownlee? As of now, mukhang malaki ang posibilidad na hindi muna siya maglalaro ngayon.
at baka sa next game pa lang siya makapag-debut game para sa Meralco. Alam naman natin na malaki ang factor ni Brownlee kahit anong koponan. Pero as of now, mukhang kailangan munang mag-adjust ng Meralco habang wala pa si JB. Ang tanong, bakit nga ba wala pa rin si Brownlee? Sa ngayon, wala pa tayong idea kung bakit di pa nagpapakita si Brownlee sa Meralco. Possible na may inaayos pa ito sa travel o paperworks, pero ang sigurado ay maglalaro si Brownlee sa susunod na laro ng Meralco sa November 2 kontra Taiwan. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Na mukhang hindi maglalaro si Brownlee sa East Asia Super League. Ano rin yung masasabi nyo na mas ginaganahan maglaro si Sunny Steel? I-comment mo lang dyan sa ibaba.